Mainit ang araw nang dumating si Inday Claribel sa Maynila. Nakasabit sa balikat niya ang isang lumang bag na halos pudpud na ang tali. At sa bulsa ng palda ay ang kanyang tanging cellphone. Sirang-sira, may bitak ang screen at halos hindi na gumagana ang keypad. Habang bumababa siya mula sa bus, narinig niya ang mga usapan ng ilang tindera sa tabi ng terminal. Ay, ayan na yata ang bagong katulong ng mga delatore. Bulong ng isa habang nakatingin sa kaniya. Grabe, tingnan mo yung daladala niya. Lumapa sa kalsada. Naku, baka hindi tatagal yan sa Maynila. Dagdag pa ng isa na may halong tawa. Napayuko si Claribel, hawak ang bag na para bang iyon lang ang natitirang alaala ng probinsya. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang makarating sa malaki at modernong bahay ng mga delatore. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Aling Gracia, isang ginang na nasa late 40s na may maamong mukha. Ah, ikaw si Claribel, diba? Sige, pasok ka. Huwag ka nang mahiya. Magiliw nitong sambit habang inakay siya papasok. Opo ma'am, salamat po. Mahina at halos pabulong na sagot ni Claribel. Sa unang tingin pa lang, namangha na siya sa loob ng bahay. Halos bawat sulok ay may makabagong gadgets. Smart TV, tablet sa mesa at mga laptop na nakahilera sa study room. Maging ang mga ilaw ay voice-controlled. Napaisip si Claribel, ganito pala ang mundo na iniwan ko nang hindi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Kung nakapag-aral lang ako, baka isa ako sa mga taong gumagawa ng mga bagay na ito. Sa unang linggo ng kanyang paninilbihan, naging maayos naman ang pakikitungo sa kanya ni Aling Gracia. Tinuruan siya kung paano maglinis, magluto at mag-asikaso sa dalawang bata. Paminsan-minsan pa nga ay tinutulungan siya nitong ayusin ang buhok niya o tinuturuan ng tamang asal kapag may bisita. Ngunit kabaligtaran naman si Don Renato, ang haligi ng tahanan. Isang gabi, nadatnan siya nito na nag-aayos ng mga laruan sa sala. Hoy Inday, malakas ang tono ni Don Renato. Siguraduhin mong malinis tong lugar. Ayokong may makitang kalat, lalo na sa paligid ng mga gadgets ko. Mahal yang mga yan, baka masira mo lang. Napayupo si Claribel at marahang tumugon. Opo sir, pasensya na po. Kahit wala siyang ginagawang mali, palagi siyang nakaririnig ng malamig at supladong salita mula kay Don Renato. Para bang wala siyang karapatang humawak o lumapit sa kahit anong kagamitan sa bahay. Lagi siyang pinaaalalahanan. Huwag mong hawakan yang laptop ko. Huwag mong galawin yung cellphone dyan. Inday ka lang dito, tandaan mo yan. Sa kabila ng lahat, tahimik lang na tinatanggap kay Claribel ang mga iyon. Hindi siya pumapalag, bagkus ay nagtitiyaga siya dahil alam niyang ito lang ang paraan para makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa maliit na silid ng mga kasambahay, hinawakan niya ang kanyang luma at halos hindi na gumaganang cellphone. Pinagmasdan niya ito, napangiti ng mapait. Sayang, dati honor student ako. Palagi akong una sa klase pagdating sa math at science. Gusto kong maging engineer. Pero heto ako ngayon, katulong. Hindi alam ng mga delatore, si Claribel ay isang dating honor student sa kanilang bayan. Halos lahat ng guro niya ay naniniwala na malayo ang mararating niya. Ngunit nang mamatay ang kanyang ama at ang ina naman ay nagkasakit, siya mismo ang nagpasya na huminto ng pag-aaral para suportahan ang pamilya. Kung hindi lang sana kaming naghirap. Mahina niyang bulong habang pinupunasan ng mga luha. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang pamilya, napansin niya ang dalawang bata, si Theo at si Milka, na naglalaro gamit ang kanilang tablet. Palagi nilang kinukutya si Claribel. Ate Inday, sambit ni Milka na may pangungutya. Alam mo bang gamitin to? Nako, baka masira mo lang. Sumabay na rin si Theo.
Oo nga, ang gamit mo lang ay walis at mop. Wala kang alam sa gadgets. Napapikit na lamang si Claribel at ngumiti ng pilit. Sige, maglaro lang kayo. Baka mahuli kayo ng mama't papa nyo eh. Sabi niya, pilit tinatago ang sakit sa puso. Nang dumating si Don Renato mula sa opisina, nakita niyang hindi nakasaksak ng maayos ang charger ng laptop. Agad nitong tinawag si Claribel. Inday, ano na naman to? Siguro ikaw na naman ang nakialam dito ano? Sira na yung laptop ko dahil sa iyo. Nataranta si Claribel. Hindi po ako sir, wala po akong ginagalaw. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Don Renato. Wala kang alam dyan. Huwag mo nang subukan. Kung ayaw mong mapalayas, gawin mo na lang ang trabaho mo. Pinipigil ang luha, umalis si Claribel papuntang kusina. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na boses na nagsasabing, balang araw, ipapakita ko sa kanila. Hindi nila alam, hindi ako basta-basta Inday lang. At doon nagsimula ang tahimik na apoy sa puso ni Claribel habang abala siya sa paglilinis at pagtulong sa bahay. Lihim niyang pinanghahawakan ang kanyang kaalaman at pangarap na kahit gaano pa siya maliitin, darating ang panahon na magugulat silang lahat sa tunay niyang kakayahan. Madaling araw pa lang ay gising na si Claribel. Sanay na siya sa lamig ng sahig na kanyang nililinis gamit ang mop at basahan. Habang ang buong bahay ay tahimik pa, tanging langit-ngit ng walis at lagaslas ng tubig mula sa imba ang maririnig. Minsan ay napapatingala siya sa malaking orasan sa sala at tuwing nakikita ang oras, naiisip niya kung nasaan na kaya ang ibang kasing edad niya. Baka nasa kolehiyo na, nagsusulat ng mga proyekto o kaya'y nagsisimula ng abutin ang mga pangarap. Pagkatapos ng paglilinis, sunod niyang aasikasuhin sina Theo at Milka. Si Theo ay laging makulit tuwing gigisingin, samantalang si Milka ay mahilig mag-utos kahit mas bata pa ito sa kanya. Inday, nasaan na yung baon ko? Ang bagal mi naman! Sigaw ni Milka habang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Oo nga, Ate Inday, dagdag ni Theo, pakidala na rin yung shoes ko sa kwarto. Ayoko pang bumangon. Ngumiti lang si Claribel at sumagot, Opo, eto na. Hintayin niyo lang sandali, malapit nang maluto ang hotdog ninyo. Kahit gaano pa siya utusan, pinipili niyang hindi magalit. Alam niyang mga bata pa lang ang mga ito at hindi pa marunong rumespeto. Pero minsan may kirot sa dibdib niya sa tuwing tinatawag siyang Inday, na parang wala siyang halaga kundi maglinis at mag-asikaso. Minsan habang nagliligpit siya ng mga gamit sa study room, napansin niya ang mga laptop na nakaayos sa lamesa. Bagong modelo ang mga ito, makintab pa at may mga sticker ng sikat na tech brands. Napahinto siya at halos hindi mayalis ang tingin. Para siyang batang nakakita ng laruan na matagal nang inaasam. Kung dati lang sana, mahina niyang bulong sa sarili. Naalala niya ang panahong honor student pa siya nang ipaliwanag ng guru niya sa science class kung paano gumagana ang mga circuits at programming. Siya ang laging volunteer noon para magpresenta. Pangarap niya talagang maging software engineer, ang gumawa ng mga programang makakatulong sa mga tao. Ngunit ngayon, ang mga laptop na noon ay pinapangarap niyang hawakan ay nakaharap lang sa kanya, ngunit bawal galawin. Mahigpit ang bilin ni Don Renato. Inday, wag na wag mong hahawakan ang mga gamit dito. Hindi ito laruan para sa mga katulong. Isang araw, nadatnan siya ni Milka na nakatitig sa isa sa mga laptop. Ay nako, Inday, malakas na sambit ng bata. Wag mong hawakan yan ha, baka masira mo lang. Hindi ka naman marunong, di ba? Napayuko si Claribel at pinilit ngumiti. Hindi ko naman gagalawin, Milka. Nagliligpit lang ako ng mesa. Pero hindi tumigil ang bata. Sige nga, ing marunong ka. Ano tawag dito? Sabay turo sa mouse. Mouse, maikling sagot ni Claribel. Ito, sabay turo sa keyboard. Keyboard, napataas ang kilay ni Milka. Baka narinig mo lang sa tatay ko.
Huwag kang magkunwari, Inday. Wala ka talagang alam. Sa loob-loob ni Claribel, gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na hindi siya mangmang, na kaya niyang gumawa ng simpleng programa kahit gamit ang luma at mabagal na laptop. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya kailangan patunayan iyon sa isang batang hindi pa nakakaunawa. Sa halip, pagkagabi, sa oras na tapos na lahat ng gawaing bahay, inilalabas niya ang kanyang maliit na kwaderno. Doon niya sinusulat ang mga ideya, sketch ng simpleng interface ng isang computer program at mga disenyo ng imbensyon na pumapasok sa kanyang isip. Gumagamit siya ng lapis na halos pudpud na, ngunit bawat guhit ay puno ng pag-asa. Minsan, narinig siya ni Aling Gracia habang nagsusulat. "Claribel, ano yung sinusulat mo?" Tanong ng ginang habang hawak ang tasa ng kape. "Nako ma'am, mga drawing lang po. Pangarap ko kasi dati maging engineer, kaya sinusulat ko lang para hindi ko makalimutan." Sagot niya, sabay takip ng hiya. Ngumiti si Aling Gracia at marahang tumango. "Alam mo, Claribel, huwag mong hayaang mamatay ang pangarap mo. Kahit anong estado mo sa buhay, may paraan kong talagang pursigido ka." Hindi alam ni Claribel, ang simpleng pagsuporta ng ginang na iyon ay nagbibigay sa kaniya ng bagong lakas tuwing gabi. Kinabukasan, habang inaasikaso niya ang baon ng mga bata, muli siyang tinukso ni Milka. "Inday, ang bagal mo talaga. Siguro kung mag-aral ka man, bagsak ka lang palagi, wala kang future." Sandaling natahimik si Claribel. Tumingin siya kay Milka at mahinahong sinabi, "Hindi lahat ng taong nakikita mo ang kakayahan agad. Minsan, nasa loob lang at hinihintay ang tamang oras." "Ha? Ano raw? Hindi kita maintindihan." Tawa ni Milka. Ngunit si Claribel sa kanyang puso ay mas lalong nagliyab ang pangarap. Gabi-gabi, nagiging takbuhan niya ang maliit na kwaderno. Doon nakapaloob ang mga plano, disenyo at ideya na kahit hindi pa niya magawa, alam niyang balang araw, magagamit niya ang mga ito. Kahit bawal niyang hawakan ang laptop ng kanyang amo, nananapili sa isip niya ang imahe ng sarili niyang computer. Isang tool na gagamitin niya para patunayan sa lahat na mali sila. At sa bawat pahina ng kanyang sulat, isa lang ang lagi niyang inuukit. "Hindi ako mananatiling Inday habang buhay. Balang araw, makikilala nila ang tunay kong kakayahan." Isang gabi, abala si Don Renato sa paghahanda para sa isang napakahalagang online meeting kasama ang mga kasosyo niya sa negosyo. Nasa study room siya, nakaputing polo at bit-bit ang makintab niyang laptop na pinakamahal na modelo noong nakaraang taon. Habang inaayos niya ang presentasyon, biglang nag-hang ang screen at tuluyang nag-blackout ang laptop. "Ano ba to?" Malakas niyang sigaw, sabay hampas sa mesa. Ngayon pa talaga, nagloko. Narinig ni Claribel ang kalabog mula sa kusina. Agad siyang tumakbo papunta sa study room at nakita si Don Renato na pawis at halos mabaliw sa inis. "Sir, baka po overloaded lang ang system," maingat niyang sabi. "Subukan niyo pong i-restart at tanggalin muna sa power source." Ngunit bago pa siya makapagtuloy, sinabunutan siya ng salita ni Don Renato. "Sira na yung laptop ko, Inday. Wala kang alam dyan. Hindi mo ba naiintindihan? Mahal ang meeting na ito. Baka lalo mo pang sirain." Parang palasong tumama sa puso ni Claribel ang mga salita. Napaatras siya, pero bago pa siya makaalis, dumating si Milka at Theo na kumakain ng chichirya. "Ay, ano yan, Papa? Nagloko na naman laptop mo?" tanong ni Theo habang nagtatawanan sila ng kapatid. "Oo nga, siguro kasi hinawakan ni Inday," sabat ni Milka na sinabayan pa ng pag-irap. "Probinsyana kasi, walang future. Baka kahit calculator hindi marunong gamitin."
Sabay silang nagtawanan at si Claribel ay nanahimik lang. Nakatayo siya sa gilid. Hawak ang laylayan ng kanyang palda at pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ramdam niya ang kirot, hindi lang sa insulto kundi sa alaala ng kanyang nakalipas. Kung paanong minsan siyang pinuri ng guro sa probinsya dahil sa talino niya sa mathematics at computer basics. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipakita na hindi siya basta-basta probinsyana, pero pinili niyang tikom ang bibig. Tumingin lang siya kay Don Renato na abala sa pagtawag ng technician at marahang nagpaalam, "Sir, pasensya na po." Pagkatapos ng insidenteng iyon, diretso siya sa kanyang maliit na kwarto. Umupo siya sa kama at mahigpit na niyakap ang kanyang bag. Kinuha niya mula rito ang isang luma at halos mabagsak na laptop na second hand pa mula sa kapatid ng kanyang kapitbahay. Matagal na itong sira. Hindi na gumagana ang kalahati ng keyboard at ang screen ay may mga linya ng kulay. Ngunit para kay Claribel, ito ang simbolo ng kanyang mga pangarap. Hinaplos niya ito at marahang sinabi sa sarili, "Kung hindi ko kayang hawakan ang laptop nila, ito na lang muna. Kahit gaano kakaluma, tutulungan mo pa rin ako." Inilabas niya ang maliit na tornilyo at ilang gamit na naipon niya sa probinsya pa. Dahan-dahan niyang binuksan ang likod ng laptop, sinuri ang motherboard at inalis ang mga alikabok na bumara. Habang inaayos niya ito, naalala niya ang mga libreng lecture na kanyang napanood dati sa lumang computer shop ng bayan nila. Habang ginagawa iyon, dumungaw si Aling Gracia sa pintuan. "Claribel, gising ka pa? Anong ginagawa mo riyan?" Mahina at may pag-aalalang tanong. Nagulat siya at agad tinakpan ng unan ang laptop. "Ah, ma'am, wala po. Sinusubukan ko lang kung ayusin tong luma kong gamit." Tiningnan siya ni Aling Gracia, saka ngumipi. "Hindi ko alam na marunong ka sa ganyan. Ingatan mo ang mata mo, ha? Huwag mong puyat masyado sarili mo." Ngumiti si Claribel at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Hindi man siya pinapansin o minamaliit ng iba, naroon si Aling Gracia na may bahagyang pag-unawa. Nagpatuloy siya sa pagkutkot ng wires at sa pag-aayos ng lumang system. Pinilit niyang buhayin ang laptop hanggang sa bumukas ito. Kahit mabagal, gumana pa rin. Dali-dali niyang binuksan ang isang simpleng program na ginawa niya noon, isang diagnostic tool na kayang mag-scan ng basic errors. Napangiti siya. "Kaya ko pa pala, hindi pa ako talo." Sa mga sumunod na oras, isinulat niya sa kanyang kwaderno ang mga napansin at mga bagong ideya kung paano mapapabilis ang pag-repair ng system. Pinangarap niyang isang araw ay makagawa ng mas malaking programa, hindi para lang sa sarili, kundi para makatulong sa maraming tao. Ngunit bago siya matulog, narinig niya ang pagtatawanan ni Milka at Theo sa kabilang kwarto. "Alam mo ate, hindi bagay kay Inday ang tumingin-tingin sa laptop. Baka pati electric fan masira niya." "Haha, oo nga, probinsyana lang kasi. Walang mararating." Kuminga ng malalim si Claribel at bumulong sa sarili. "Pagtatawanan niyo man ako ngayon, darating ang araw na hindi na kayo makakatawa. Hindi niyo alam kung sino ang tinatapakan ninyo." Sa gabing iyon, mas lalo siyang nagpatibay ng loob. Habang ang mundo sa paligid niya ay puro pang-aalipusta, patuloy niyang hinahasa ang sarili sa kanyang munting paraan. Sa bawat linya ng code na sinusulat niya sa kanyang kwaderno at sa bawat turnilyo na hinihigpitan niya sa lumang laptop, isa lang ang laman ng kanyang puso. Darating ang araw na magugulat silang lahat sa tunay kong kakayahan. Bumalik sa alaala ni Claribel ang mga panahong siya'y bata pa, nakaupo sa lumang barangay hall kung saan ginaganap ang libreng community class para sa mga kabataan. Doon niya unang narinig ang salitang coding.
Sa tulong ng isang volunteer instructor na si Sir Gil na galing sa Maynila, natuto siyang bumuo ng simpleng mga linya ng code gamit ang mga libreng software. Mga bata, tandaan ninyo, sabi ni Sir Gil habang nagde-demonstrate, ang computer ay parang tao, kailangan mong kausapin gamit ang wasto at malinaw na instructions. Kapag mali, hindi siya susunod. Nakikinig si Claribel noon na parang iyon na ang pinakamagandang musika sa kanyang buhay. Habang ang ibang kabataan ay inaantok o nakatingin lang sa labas, siya naman ay tuwang-tuwa sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Doon nagsimula ang pangarap niyang maging isang software engineer. Kaya ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas at nasa ibang mundo na siya bilang kasambahay, hindi nawala ang natutunan niyang iyon. Sa tuwing nahahawakan niya ang kanyang lumang second-hand na laptop, bumabalik sa kanya ang pakiramdam ng pagiging estudyante, kahit siya'y mag-isa na lamang. Isang gabi matapos siyang pagalitan ni Don Renato, sinubukan niyang gamitin ang mga natutunan niyang noon. Binuksan niya ang laptop at nilikha ang isang maliit na programa na kayang mag-diagnose ng system errors. Hindi ito maganda sa paningin. Walang kulay at halos text lang, pero bawat linya ng code ay galing sa sariling sipag at alaala. Kapag nagtagumpay ako rito, bulong niya sa sarili, malalaman kong hindi papatay ang pangarap ko. Nagtagal siya ng halos 3 oras sa pag-type, pag-delete at muling pag-type ng mga command. Halos mamilipit na ang kanyang daliri sa pag-type gamit ang keyboard na may nawawalang mga letra. Ngunit nang pinatakbo niya ang program, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Gumana ito. Nakita niya sa screen ang simpleng resulta. System diagnostic complete. Errors detected. Recommendations. Clean registry, restart drivers, update BIOS. Napangiti siya ng malaki, para bang nanalo siya sa isang kompetisyon. Pinikit niya ang mga mata at napabulong. Salamat Lord, kahit papaano, kaya ko pa. Sa sobrang pagod, nakatulog siya habang bukas ang laptop at nakasandal sa dingding. Ang mga kamay niya ay nakapatong pa rin sa keyboard at ang kwaderno ay bukas na puno ng sketches at notes. Kinabukasan, si Theo ang unang nakakita sa kanya. Nakatayo ang bata sa may pinto, bit-bit ang laruan niyang robot. Napakunot ang noo nito nang makita si Claribel na tila abala pa rin sa laptop kahit tulog na. Uy, Inday, malakas na tawag ni Theo. Ano yan? Naku, nagkukunwari ka pa talagang scientist. Ano? Nagising si Claribel at dali-daling isinara ang laptop. Theo, pasensya ka na. May inaayos lang ako. Tumawa si Theo, halos mabulunan sa kakatawa. Haha, tingnan mo nga naman, katulong na. Kunwari pang engineer. Huwag ka ngang magpatawa, Inday. Walang future sa ginagawa mo. Naramdaman ni Claribel ang kirot, pero hindi siya nagpahalata. Sa halip, ngumiti siya. Alam mo, Theo, hindi masama ang mangarap. Darating ang panahon na maintindihan mo rin kung bakit mahalaga ito sa akin. Umirap ang bata at umalis, patuloy pa ring humahagikik. Kunwari ka pang scientist, probinsyana lang naman? Naiwan si Claribel sa silid, nakatitig sa kanyang laptop. Mahina siyang tumawa, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa awa sa sarili. Ngunit agad niyang pinahid ang mga luhang gustong bumagsak. Hindi ako papayag na dito na lang magtatapos ang pangarap ko. Mahina niyang panata. Kahit pagtawanan ako ngayon, ipapakita ko balang araw na hindi ako basta-basta Inday lang. Muli niyang binuksan ang laptop at tiningnan ang kanyang gawa. Kahit luma at simple, iyon ang patunay na hindi siya bobo, hindi siya walang alam. Meron siyang kakayahan at iyon ang hindi alam ng lahat. Mula noon, gabi-gabi ay ginugol niya ang oras sa pagpapahusay ng kanyang munting programa. Sa bawat pagtawa ni Theo at pangaasar ni Milka, mas lalo siyang tumitibay. Para kay Claribel, bawat panghahamak ay gasolina para sa apoy ng kanyang pangarap. At sa mga gabing iyon, habang ang mundo ay natutulog, isang probinsyanang tinatawag na Inday
ang palihim na humuhubog ng kanyang kinabukasan. Bitbit lamang ang isang lumang laptop, isang kwaderno, at ang di matitinag na paniniwala na darating din ang kanyang oras. Isang hapon, biglang nagkagulo sa loob ng bahay ng mga delatore. Dumating si Don Renato na namumutla at pawis na pawis. Dala ang kanyang laptop na hindi na gumagana. Sa sobrang inis ay ibinagsak niya ito sa mesa at malakas na sumigaw. Gracia, Milka, Theo, lahat kayo tumigil muna. May malaking problema sa kumpanya. Nag-crash ang buong computer system namin. Agad lumapit si Aling Gracia. Bakas ang kaba sa mukha. Ano? Paano nangyari yon, Renato? Akala ko may IT department tayo. Meron nga, sagot ni Don Renato. Halos manginig sa galit. Pero walang backup ang mga files na pinaka-importante. Lahat ng reports, contracts, proposals, nawala. Hindi mafatrabaho ang mga empleyado. Nakatigil ang buong operasyon. Narinig iyon ni Claribel habang nagwawalis sa gilid. Napahinto siya at parang may kung anong kumislot sa dibdib niya. Kung makakatulong ako, baka ito na ang pagkakataon, bulong niya sa sarili. Tumakbo si Milka pababa. Dala ang cellphone niya. Papa, sabi ng sekretary mo, nag-hire na daw kayo ng technician. On the way na raw siya. Oh, pero paano kung hindi niya maayos agad? Ganting sigaw ni Don Renato. Milyon-milyon ang mawawala sa atin kada oras. Dumating ang technician matapos ang kalahating oras. Mataba, pawis-pawis at may dalang malaking toolkit. Binuksan niya ang laptop ni Don Renato, nag-type ng ilang commands at pagkatapos ng halos isang oras ay umiling. Sir, pasensya na po. Ang lalim ng damage, mukhang inatake po ng malware. Hindi pa ako sigurado kung mababawi ang lahat ng files. Para bang gumuho ang mundo ni Don Renato. Napahawak siya sa ulo at halos mapasigaw. Hindi pwedeng ito. May presentation ako bukas sa investors. Kapag wala ang files, tapos na lahat. Tahimik lang si Claribel sa isang tabi. Pinagmamasdan ang nangyayari. Ang mga kamay niya'y nanginginig, hindi sa takot, kundi sa kagustuhang kumilos. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at mahinahong nagsalita. Sir Renato, kung papayagan niyo po ako, baka makakatulong ako. May kaalaman po ako sa pag-aayos ng system. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong silid. Lumingon silang lahat kay Claribel at halos sabay-sabay na natawa sina Theo at Milka. Haha, narinig mo ba yon? Ate, si Inday daw mag-aayos ng computer, hagik-hik ni Milka. Baka lalo lang madurog yung laptop, Papa. Probinsyana lang yan, dagdag ni Theo. Pati ang technician ay napailing at ngumisi. Miss, pasensya na pero hindi basta-basta ito. High-level system problem na po ito, hindi pang basic. Ngunit ang pinakamasakit ay nang magsalita si Don Renato, puno ng panghahamak at galit. Ikaw? Kasambahay ka lang, Claribel. Huwag mo nang isipin na may alam ka sa mga bagay na hindi mo saklaw. Ang trabaho mo ay maglinis ng sahig at maghanda ng pagkain. Hindi mag-ayos ng system na hindi mo naiintindihan. Para bang sinampal si Claribel sa harap ng lahat. Ramdam niya ang init ng pisngi niya, hindi dahil sa hiya, kundi sa sakit ng mga salitang tumama sa kanya. Kumayo siya ng tuwid at ngumiti ng mapait. Opo sir, mahina niyang sagot. Pasensya na po. Lumabas siya ng silid, dala ang walis na iniwan niya kanina. Habang naglalakad palayo, naririnig pa niya ang tawanan ni Milka at Theo. Kunwari pang genius si Inday. Hahaha. Habang nagtatype siya, bumukas ang pinto at sumilip si Aling Gracia. Claribel, hindi ka pa natutulog? Alam kong mahirap ang araw mo kanina. Ngumiti si Claribel kahit ramdam ang pagod. Opo ma'am, naisip ko lang pong magsanay. Gusto ko po sanang makatulong kahit papaano. Tumango si Aling Gracia at umupo sandali sa tabi ng kama. Alam kong hindi ka ordinaryo, Claribel. Kita ko sa mga mata mo na may mas malalim kang alam. Huwag kang mawalan ng pag-asa.
Darating din ang tamang panahon. Napangiti si Claribel at muling nagpatuloy sa ginagawa. Alam niyang hindi pa ito ang oras para magpakitang gilas, pero sa puso niya, tiniyak niya sa sarili na kapag dumating ang panibagong pagkakataon, hindi na siya uurong. At sa gabing iyon, habang lahat ay natutulog sa mansyon, isang probinsyanang kasambahay ang tahimik na naglalagay ng pundasyon para sa kanyang magiging hinaharap. Bit-bit lamang ang lumang laptop, ang simpleng kwaderno at ang matibay na paniniwala na isang araw siya'y hindi na tatawaging Inday, kundi isang pangalan na may bigat at dangal sa mundo ng teknolohiya. Kinabukasan, patuloy ang tensyon sa bahay ng mga Dela Porre. Halos walang tulog si Don Renato sa kakaisip ng pagkasira ng kanilang computer system. Tinawagan niya ang kanyang mga kasosyo at humingi ng palugit, ngunit ramdam ang inis at kaba sa kanyang boses. Ang technician na dumating kahapon ay muling pumunta, ngunit matapos ang ilang oras na pag-uusisa, muling umiling. "Sir," mahina nitong sabi, "ginawa ko na po lahat ng alam ko. Mukhang kailangan ng i-reformat ang buong system. Pero mawawala ang lahat ng files." "Hindi pwede," halos mapasigaw si Don Renato. "Doon nakasalalay ang milyong kontrata ko." Nandoon si Claribel sa kusina, nag-aayos ng hapunan habang pinagmamasdan si Aling Gracia na tahimik lang at halatang balisa. Hindi na nakatiis ang ginang, lumapit sa asawa at marahang bumulong. "Renato, bakit hindi natin subukan si Claribel? Nakita ko siyang nagsasanay kagabi. May alam siya, Renato. Baka makapagbigay siya ng kahit maliit na tulong." Natawa si Don Renato, punong-puno ng pangungutya. "Ano ka ba, Gracia? Kasambahay yun. Walis at mop ang hawak, hindi computer. Baka lalo lang masira." Ngunit dahil sa desperasyon, napilit ni Aling Gracia na bigyan si Claribel ng pagkakataon. Hinila niya ang dalaga mula sa kusina. "Claribel," sabi niya ng mahina ngunit mariin, "subukan mo. Kung may maitutulong ka, gawin mo na. Huwag kang matakot." Napalunok si Claribel. Ramdam niya ang titig ni Milka at Theo na puno ng panlilibak, ngunit pinili niyang hindi tumingin sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa kung saan nakabukas ang laptop ni Don Renato na patay pa rin ang system. "Sir, kung papayag po kayo, may dala po akong sariling diagnostic tool. Ginawa ko po ito noon. Simple lang, pero baka makatulong," sabi niya habang nakayuko. Umiling agad si Don Renato. "Ano na naman to? Baka lalong sumabog yan. Hindi ako magpapatali sa kapritso ng isang katulong." Ngunit humawak sa balikat niya si Aling Gracia. "Renato, wala na tayong choice. Subukan natin." Pinanood siyang lahat, pati ang technician na nagkibit balikat at tumabi na lang. Kinuha ni Claribel ang maliit na USB drive na lagi niyang dala sa bulsa ng kanyang bag at ikinabit ito sa laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri, pero mahigpit ang kapit ng kanyang determinasyon. Habang naglo-load ang kanyang program, nagbulungan sina Milka at Theo. "Hala, baka sumabog." Biro ni Theo. "Haha, probinsyana coder, nakakatawa," ni Milka. Nagpakawala ng malalim na hininga si Claribel. Nag-type siya ng ilang command at pinatakbo ang diagnostic tool. Ilang segundo lang lumabas sa screen ang resulta, eksaktong error codes na hindi nakita ng technician. Nagpatuloy siya, nagpatakbo ng linya ng codes na siya mismo ang gumawa para maalis ang malware at ayusin ang registry. Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng keyboard at mahinang pag-ikot ng fan ng laptop ang naririnig. Ilang minuto pa, biglang bumalik sa normal ang screen. Unti-unti itong nag-boot at lumabas ang desktop ng system. "System restored successfully." Parang nanigas ang lahat sa pagkakatayo.
Si Aling Gracia ay napakapit sa kanyang dibdib. Si Milka at Theo ay napanganga. At ang technician ay napakamot ng ulo. Diyos ko, bulong ni Aling Gracia. Nagawa niya. Nakatulala si Don Renato. Hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, ang mga mata niyang palaging puno ng pangmamaliit kay Claribel ay tila nawala ang tapang. Paano mo yan nagawa? Tanong niya, halos pabulong. Mahinahon at may paggalang na sagot ni Claribel. Sir, matagal na po akong nag-aaral ng basic coding. Gumawa po ako ng simpleng diagnostic program. Sinubukan ko lang po. Tahimik ang silid. Para bang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ngunit bago pa man masira ang katahimikan, biglang natawa si Don Renato, isang mapait na tawa. Ha! Siguro swerte lang yan. Hindi ako naniniwala na kaya mong lampasan ang mga IT ko. Baka nagkataon lang na gumana. Sumabat ang technician. Halatang naiilang. Pero sir, aaminin ko, hindi ko nakita yung errors na nahanap ng program niya. Hindi ho ito basta swerte lang. Shut up! Sigaw ni Don Renato. Hindi pwedeng mas magaling pa sa inyo ang isang katulong. Imposible. Natahimik si Claribel. Hindi siya nagtangkang makipagtalo. Ngumiti lang siya ng mahina at mahinahon na sinabi, kung sa tingin niyo po ay swerte lang, wala na po akong magagawa. Ang mahalaga po, gumana na ulit ang system ninyo. Si Aling Gracia ay hindi makapaniwalang ganun pa rin ang tugon ng asawa. Lumapit siya kay Claribel at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Maraming salamat, Iha. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ito kung hindi dahil sa iyo. Sa sulok, tahimik si Milka at Theo. Sa unang pagkakataon, hindi nila nagawang tumawa o mangutya. Sa halip, may bahid ng kaba at pagkamangha sa kanilang mga mata. Ngunit si Claribel, kahit hindi kinilala, ay mas lalong tumibay. Sa isip niya, kung ito ang tingin nila, ayos lang. Ang mahalaga, napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko. At balang araw, hindi nila maikakaila ang katotohanan. At sa gabing iyon, habang ang pamilya de la Torre ay nakahinga ng maluwag dahil sa naibalik na sistem, si Claribel naman ay nakahiga sa kanyang maliit na kwarto na may ngii sa labi. Hindi niya nakuha ang papuri, ngunit alam niyang mas mahalaga ang pagkakaroon ng lakas ng loob na ipakita ang kanyang talento. Ang mga salitang binitiwan ni Don Renato na swerte lang ay lalong nagsilbing gasolina sa kanyang puso. Sa bawat hampas ng duda, mas lalo niyang pinanghahawakan ang paniniwala na isang araw hindi na ito matatawag na swerte, kundi galing, talino at dedikasyon. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang insidente ng pagkasira ng system, dumating sa bahay ng mga de la Torre si Engineer Armando Velasco, isang matagal ng kaibigan ni Don Renato at isa sa mga respetadong IT consultant sa bansa. Kilala siya sa kanilang industriya bilang mahusay sa cybersecurity at system architecture. Habang nagkakape sila sa sala, ikinwento ni Aling Gracia ang nangyari. Armando, hindi ko alam kung paano kami makakaraos noon kung hindi kay Claribel. Siya ang nagbalik ng system. Kahit yung technician hindi nagawa. Pero itong bata, may sariling program siyang ginamit. Napakunot ang noo ni Engineer Velasco. Claribel, ang kasambahay ninyo? Sumabat agad si Don Renato, sabay tawa ng mapait. Huwag ka maniwala, Armando. Swerte lang yon. Hindi naman marunong ang batang yan. Kung marunong siya, dapat may diploma na siya ngayon. Hindi walis at mop ang hawak. Ngunit hindi iyon pinansin ni Velasco. Pwede ko ba siyang makausap? Tinawag ni Aling Gracia si Claribel. Nahihiya itong lumabas, hawak pa ang basahan sa kamay. Opo ma'am, mahina niyang tanong. Ngumiti si Velasco. Ikaw ba ang gumawa ng diagnostic program na ginamit sa laptop ni Renato? Napatungo si Claribel. Opo sir,
Pasensya na po kung nagmukhang pangahas. Sinubukan ko lang po. Napatitig si Velasco, parang nakakita ng kayamanang matagal nang hinahanap. Iha, hindi lahat ng kasambahay marunong gumawa ng sariling diagnostic tool. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Kahit ilang estudyante sa kolehiyo, hindi basta-basta nakakagawa niyan. Namula si Claribel. Sir, natutunan ko po sa libreng community class dati sa probinsya. Hindi ko lang po natuloy kasi kailangan kong magtrabaho para sa pamilya. Napangiti si Velasco at lumingon kay Don Renato. Renato, hindi mo alam ang meron dito sa ilalim ng bubong mo. May potensyal itong batang ito. Bakit hindi natin bigyan ng tsansa? Umirap si Don Renato. Armando, baka lokohin lang tayo niyan. Ngunit si Velasco ay hindi nagpatinag. Kung gusto mo, ako ang bahala. Claribel, gusto mo bang sumubok? Gusto mo bang matuto pa? Nagulat si Claribel. Halos maluha siya. Sir, kung papayagan niyo po, iyon po ang matagal ko ng pangarap. Pero wala po akong pera para mag-aral. Ngumiti si Velasco. Ako na ang bahala. May programa ako para sa mga katulad mo na may talento. Bibigyan kita ng scholarship training. Hindi mo kailangang iwan ang trabaho mo rito kaagad. Pero habang nag-aaral ka, ako ang gagabay. Nagulat si Aling Gracia at agad siyang napaluha. Narinig mo yan, Claribel? Ito na ang pagkakataon mo. Hindi makapagsalita si Don Renato, ngunit sa huli ay pumayag na rin. Marahil dala na rin ang kahihiyang alam niyang hindi niya kayang tanggihan sa kaibigan. Mula noon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Claribel. Sa umaga, kasambahay pa rin siya. Nag-aasikaso kina Theo at Milka, naglilinis at nagluluto. Ngunit sa gabi, isa na siyang estudyante sa ilalim ng scholarship ni Engineer Velasco. Claribel, ito ang basic sa cybersecurity. Dito ka magsisimula. Paliwanag ni Velasco sa kanya tuwing gabi sa kanilang maliit na training room. Hindi nagtagal, napansin agad ni Velasco ang galing niya. Madali siyang makaintindi ng konsepto. Mabilis gumawa ng codes at hindi sumusuko kahit paulit-ulit ang error. Magaling ka, Claribel. Wika ng engineer isang gabi. Ibang klase ang focus mo. Hindi ito basta galing sa libro lang, may natural na talino ka. Namula siya at ngumiti. Salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang lahat kasi ito ang matagal ko ng pinangarap. Ngunit hindi nawala ang pangaalipusta sa kanya sa bahay. Si Milka ay madalas pa ring mang-insulto. Inday, nag-aaral ka pa raw ng computer? Huwag mong sabihing magiging engineer ka. Maghugas ka na lang ng plato, mas bagay sa'yo. Ngumiti lang si Claribel. Hindi na siya natitinag. Unti-unti siyang dumidistansya sa kanilang mga insulto. Mas pinipiling ibuhos ang oras sa pag-aaral kaysa sagutin ang mga panglalait. Lumipas ang 3 taon. Ang dating mahiyain at laging nakatungong kasambahay ay unti-unti nang nagbago. Sa tulong ng scholarship at matinding pagsisikap, natapos ni Claribel ang kanyang kurso sa Information Technology. Isang gabi, matapos ang kanyang graduation ceremony, bumalik siya sa bahay ng De La Torre, suot ang kanyang simpleng toga at medalya. Nandoon sina Aling Gracia, nakangiting parang tunay na ina sa kanya. Claribel, ipinagmamalaki kita, ani Gracia, sabay yakap ng mahigpit. Ahimik si Don Renato, hindi makatingin. Kita sa kanyang mukha ang hiya at pagkagulat. Hindi niya maikaila. Ang tinatawag niyang kasambahay lang ay isa ng ganap na IT graduate. At higit pa, may respeto at pagkilalang mula sa mga tao sa industriya. Sa tabi, si Theo ay tahimik na nakamasid at si Milka ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang mga dating tawa at insulto ay napalitan ng tahimik na pagkamangha at pagkailang. Ngunit para kay Claribel, hindi ang kanilang reaksyon ang mahalaga. Ang mahalaga, natupad na niya ang pangarap na minsan ay akala niyang imposibleng abutin. At alam niyang ito pa lang ang simula. Abang nakaupo siya sa maliit na kwarto kinagabihan. Hawak ang medalya,
Napatingin siya sa lumang laptop na minsan ay naging sandigan niya. Napangiti siya, bulong sa sarili. Salamat, luma ka man at sira-sira. Ikaw ang naging saksi ng lahat ng hirap ko. At salamat sa Diyos, hindi ako sumuko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog si Claribel na may ngiti sa labiat at pag-asang mas malalaking bagay ang naghihintay sa kanyang kinabukasan. Lumipas ang ilang taon. Ang mga bata na dati tinutulungan ni Claribel ay dalaga at binata na. Si Theo ay nasa kolehiyo na at si Milka na dati mahilig manlait ay naging manager sa kumpanya ng kanilang ama. Bagamat bata pa para sa posisyon, pinilit siya ni Don Renato na ipasok bilang bahagi ng training niya bilang tagapagmana. Sa kabilang banda, si Claribel naman, matapos makapagtapos ng kursong Information Technology, ay nagsimula ng kilalanin sa kumpanya ni Engineer Velasco. Hindi man opisyal na empleyado ng mga De La Torre, madalas siyang kasama sa mga malalaking proyekto dahil sa kanyang kakaibang husay sa coding at system repair. Lahat ay namamangha sa kanya, maliban kay Milka. Isang araw sa opisina, nakatayo si Milka sa harap ng ilang empleyado. Nakangiti siya, ngunit bakas ang pangungutya. Alam niyo ba, panimula niya, nakakapagtaka kung bakit masyadong pinupuri itong si Claribel. Ang mga programang na pinagmamalaki niya, sigurado akong hindi kanya. Malamang kinopya lang niya sa internet o sa ibang tao. Napatingin ang mga empleyado kay Claribel na nooy tahimik lang na nagtatype. Hindi siya agad sumagot, ngunit ramdam niya ang malamig na titig ng mga kasama. Milka, mahinahong sagot ni Claribel, lahat ng code ko ay gawa ng sarili kong kamay. Maaari kong ipakita kahit kanino ang proseso kung kinakailangan. Tumawa si Milka, halatang gustong ipahiya si Claribel. Talaga? Bakit parang masyado kang magaling para sa isang probinsyana? Huwag mo nang itanggi. Ginagamit mo lang ang awa ng mga tao para maangat ang sarili mo. Eksakto namang dumating si Don Renato. Narinig niya ang huling linya at agad na sumabat. Ano na naman to, Milka? Claribel, totoo ba yung sinasabi ng anak ko? Napatingin si Claribel kay Don Renato. Kahit ilang taon na ang lumipas, ramdam pa rin niya ang malamig na pagtingin ng lalaki. Sir, wala po akong ginagawang masama. Lahat po ng program ko ay sariling gawa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, mabilis na sumabat si Milka. Papa, huwag kang magpaloko. Alam mo naman, maraming nananamantala. Baka gamitin niya lang ang pangalan natin para makilala. Tahimik ang silid. Halos mapapikit si Claribel sa sakit ng mga salitang muli na namang pinato sa kanya. Sa isip niya, ilan beses ko bang kailangang patunayan ang sarili ko? Nagdesisyon si Don Renato. Kung hindi mo mapapatunayan na ikaw mismo ang gumawa, Claribel, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ko hayayang madungisan ang pangalan ng kumpanya. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Engineer Velasco. Nakaupo ito sa conference room. Dala ang ilang makapal na folder at laptop. Claribel, ani Velasco, narinig ko ang nangyari kahapon. Alam kong hindi ikaw ang tipong magnanakaw ng gawa ng iba. Kaya ipinatawag ko kayo dito, pati na rin sila Don Renato at Milka, para malinawan. Naupo ang lahat. Si Milka ay nakangisi, halatang kumpiyansa sa kanyang paratang. Si Don Renato naman ay seryoso, nakahalukip-kip. Binuksan ni Velasco ang laptop at ipinakita ang mga dokumento. Narito ang bawat proyekto ni Claribel. Makikita rito ang oras at petsa ng kanyang paggawa. May code repository akong hawak na naglaman ng lahat ng linya ng code na siya mismo ang nag-type, kasama ang progress logs. Hindi ito pwedeng pekein. Tingnan ninyo. Pinindot niya ang ilang keys at lumabas ang buong records ng trabaho ni Claribel. Mula sa simpleng diagnostic tool hanggang sa advanced na security system na kasalukuyan nilang ginagamit.
Lahat ay may timestamp. Lahat ay nakasave sa ilalim ng pangalan ni Claribel. Natigilan si Don Renato. Napatingin siya kay Claribel na tahimik lang. Nakayuko, ngunit bakas ang determinasyon. Kung ganito, bulong niya, ibig sabihin, siya nga ang gumawa. Namula si Milka. Halos hindi siya makatingin sa mga dokumento. Siguro niluto lang yan ni Engineer Velasco para protektahan siya. Umiling si Velasco, halatang naiinis. Milka, hindi lahat ng bagay kayang ipeke. Ang mga record na repo ay galing sa system mismo at may mga third-party validation. Kung hindi mo pa rin tatanggapin, ibig sabihin sarado na talaga ang isip mo. Tahimik ang silid. Walang ibang narinig kundi ang malalim na buntong hininga ni Don Renato. Hindi siya agad nagsalita, ngunit sa wakas, bumaling siya kay Claribel. Kung totoo lahat ito, patawarin mo ako. Marahil mali ako sa mga sinabi ko noon. Hindi sumagot si Claribel. Tumango lang siya bilang respeto. Hindi niya hinintay ang paghingi ng tawad dahil alam niyang darating ang araw na hindi na lang salita ang magpapatunay kundi ang kanyang sariling gawa. Ngunit si Milka, bagamat napahiya, ay hindi pa rin tumigil. Sa kanyang isip, hindi siya papayag na masapawan ng isang dating kasambahay. Kahit tahimik lang siyang nakaupo, ang mga mata niya'y puno ng galit at inggit. Paglabas nila sa conference room, nilapitan siya ni Aling Gracia na tahimik na nakamasid mula sa gilid. Claribel, huwag mong intindihin ang mga taong naiinggit. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na totoo ang ginagawa mo. Ngumiti si Claribel at marahang tumango. Opo ma'am, hindi ko po hahayaang sirain nila ang pangarap ko. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nagsisimula na namang magluto ng plano si Milka. Palihim siyang nagpadala ng email sa ilang kasosyo ng kumpanya. Sinisiraan si Claribel at pinapalabas na may koneksyon siya sa mga kumpanyang kalaban. At doon nagsimula ang mas masalimuot na laban ni Claribel. Hindi na laban para lamang ipakita ang kanyang talento, kundi laban upang protektahan ang kanyang pangalan at dangal laban sa isang taong handang gawin ang lahat para siya'y ipahamak. Umipas ang ilang taon at mas lalo nang nakilala si Claribel sa industriya ng teknolohiya. Ang dati kasambahay na tinutukso lamang ay ngayon ay isa ng kinikilala bilang innovator at system developer. Dahil sa kanyang kontribusyon sa kumpanya ni Engineer Velasco, inimbitahan ang kanilang koponan na sumali sa isang prestihiyosong tech competition sa Asia, saan naglalaban-laban ang pinakamalalaking kumpanya sa rehiyon upang ipakita ang kanilang mga bagong imbensyon at software. Isang linggo bago ang kompetisyon, ipinatawag si Claribel ni Velasco sa opisina. Nandoon din ang ilang board members at ilang senior developers. Claribel, panimula ni Velasco, ikaw ang pinili naming project head para sa kompetisyong ito. Sa iyo nakasalalay ang presentasyon ng ating security system prototype. Alam kong kaya mo, pero kailangan mong maging handa dahil kalaban natin dito ang isa sa pinakamalalaking international firms. Napasinghap ang ilan. Sir, totoo ba? Yung kumpanya mula Singapore na may advanced AI program? Tanong ng isang developer. Oo, sagot ni Velasco. Matagal na silang nangunguna sa industriya. Pero naniniwala akong kaya natin silang tapatan. Lalo na't si Claribel ang nasa unahan. Hindi napapagsalita agad si Claribel. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad pero sabay ring sumiklab ang tiwala sa sarili. Sir, mahinahon niyang sagot. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ito, hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa lahat ng mga taong naniniwala sa akin. Dumating ang araw ng kompetisyon. Isang napakalaking convention center ang napuno ng iba't ibang kumpanya mula sa Japan, South Korea, Singapore at iba pang bansa. Nandoon ang mga investors, press
at mga kilalang tech leaders. Nasa entablado ang bawat team, bit-bit ang kani-kanilang proyekto. Nasa kabilang panig ang international firm na pinakakilalang kalaban nila, Global Tech Innovations, na may advanced AI system na kayang mag-analyze ng data sa loob ng ilang segundo. Marami ang humanga at tila ba sila na agad ang tatanghaling panalo. Habang naghahanda si Claribel, lumapit si Milka na ngayon ay kasama na rin sa kumpanya bilang isa sa mga representante ng pamilya De La Torre. Bagamat ilang beses nang napahiya, dala pa rin ito ang yabang at inggit. Claribel, bulong ni Milka, huwag kang masyadong umasa. International firm ang kalaban mo. Hindi ka nila kayang tapatan. Tumingin si Claribel ng diretsyo kay Milka, may ngiti sa labi. Hindi ko sila kailangang tapatan. Ang kailangan ko lang ay patunayan na may halaga ang ginagawa ko. Nagsimula ang presentasyon. Unang nagpakitang gilas ang Global Tech Innovations. Pinahanga nila ang lahat gamit ang kanilang AI system na halos walang delay sa pagsagot ng complex computations. Nagpalakpakan ang audience at maging si Don Renato na dumalo rin ay napabulong. Wala na. Paano pa makakabawi ang team ni Claribel dito? Nang turn na ng grupo ni Claribel, tumayo siya sa entablado at nagsimula ng mahinahong pagpapaliwanag. Magandang araw po. Ang aming proyekto ay isang security system with adaptive codes na dinisenyo hindi lang para maging mabilis, kundi para maging matibay laban sa anumang uri ng cyber attack. Hindi lang namin iniisip ang bilis, kundi pati ang proteksyon. Habang ipinapakita niya ang demo, makikita ang malinaw na interface at mga proseso ng adaptive codes. Namangha ang ilan, ngunit hindi ganoon kalakas ang palakpak kumpara sa ipinakitang advanced AI ng Global Tech. Pagdating ng huling bahagi ng kompetisyon, biglang nagkaroon ng aberya. Sa kalagitnaan ng live testing, nag-crash ang system ng Global Tech. Nagkaroon ng error sa kanilang AI at hindi na ito gumana sa harap ng libo-libong manonood. Nagkagulo ang kanilang mga developers at mabilis na kumalat ang bulungan. Isang kinatawan ng Global Tech ang biglang nagsalita. Hindi ito aksidente. Siguradong may nanggulo sa aming system at kung sino man iyon, baka ang kalaban namin na yon. Sabay tingin sa grupo ni Claribel. Nagulat ang lahat. Tumitig ang mga mata ng mga tao kay Claribel na nakatayo sa gitna ng entablado. Si Milka ay bahagyang ngumiti, halatang natutuwa sa sitwasyon. Ay naku, bulong niya sa gilid. Eto na, siguradong mapapahiya si Claribel. Ngunit hindi natakot si Claribel. Mahinahon niyang sinabi, wala po kaming kinalaman sa nangyari. At para tatunayan iyon, ipapakita ko kung paano namin naprotektahan ang sarili naming system. Ipinakita niya ang mga security logs ng kanilang entry. Doon makikita ang ilang tangkang pagpasok mula sa malware na nagdulot ng crash sa system ng Global Tech. Ngunit lahat ng iyon ay na-block ng kanyang adaptive security codes. Ang system po namin ay hindi lamang mabilis, paliwanag niya, kundi handa ring lumaban sa anumang uri ng cyber attack. Ito po ang ebidensya, real-time logs na hindi maaaring baguhin. Natahimik ang buong hall. Ilang sandali pa, nagsimula ng pumalakpak ang mga tao. Nagsimulang humanga ang mga hurado at ang host ng event ay nagsalita. Sa kabila ng lahat, malinaw na ang team ng Pilipinas sa pamumuno ni Miss Claribel ay nagtagumpay na protektahan ang kanilang entry at mapanatili ang katatagan ng kanilang system. Idineklara silang panalo. Nagpalakpakan ang lahat at halos mabulag si Claribel sa mga flash ng kamera. Lumapit si Engineer Velasco at mahigpit siyang niyakap. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo.
Wika niya, ikaw ang puso ng kumpanyang ito. Habang nasa gilid, hindi makatingin ng diretso si Don Renato. Ramdam niya ang hiya at pagkabigla. Ang tinatawag niyang kasambahay lang ay ngayon ay tumayo sa harap ng buong Asya bilang champion. Si Milka naman ay nanlamig. Kahit pilit niyang pinipigilan, bakas sa kanyang muka ang pagkatalo. Ngunit sa loob-loob niya, lalo siyang nag-alab sa inggit. Samantala, si Claribel ay nakatayo sa entablado, hawak ang trupeyo at ngumiti ng malawak. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat, ang pang-aalipusta, ang mga tawanan, ang salitang wala kang future. At ngayon, napatunayan niyang mali silang lahat. Sa harap ng buong mundo, hindi na siya si Inday na walang alam. Siya na ngayon si Claribel, ang Filipina innovator na nagtagumpay laban sa pinakamalalaking tech firms sa Asya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkapanalo ng team ni Claribel sa kompetisyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakatanggap sila ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang investors sa buong mundo. At dahil sa kanyang inobasyon sa larangan ng cybersecurity at adaptive systems, inili si Claribel hindi lamang bilang lead developer, kundi bilang co-founder at Chief Innovation Officer ng bagong pinangsanib na kumpanya na kinilala bilang pinakamalaking tech company sa buong Asia. Hindi makapaniwala si Claribel sa mga pangyayari. Minsan siyang tinawag na probinsyana na walang future. Ngunit ngayon, siya ang nasa unahan ng entablado, hawak ang mikropono at nagsasalipa sa harap ng daan-daang international investors. Ladies and gentlemen, panimula niya sa Ingles. Ngunit maya-maya ay bumalik sa sariling wika. Ang ating kinabukasan ay hindi lamang nakasalalay sa bilis ng teknolohiya, kundi sa tibay ng ating loob. Bilang isang simpleng babae mula sa probinsya, naranasan kong maliitin at pagtawanan. Pero heto ako ngayon, patunay na hindi hadlang ang pinagmulan para abutin ang pangarap. Nagpalakpakan ng lahat, umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa buong hall. Ang kanyang mukha ay lumabas sa lahat ng malalaking TV network at online news. Samantala, sa mansyon ng mga delatore, nakatutok sa telebisyon sina Don Renato, Aling Gracia, Theo at Milka. Tahimik ang buong sala habang pinapanood nila si Claribel. Si Claribel yun? Halos hindi makapaniwala si Theo na ngayon ay nasa kolehiyo na. Oo anak, sagot ni Aling Gracia na bakas ang pagluha. Siya ang dati nating kasambahay, ang batang tinutukso ninyo noon. Siya na ngayon ang kinikilala sa buong mundo. Napahawak sa dibdib si Aling Gracia at napaluha ng tuluyan. Lord, salamat, at hindi siya sumuko. Ngunit si Don Renato ay nanahimik lang. Hindi siya makatingin sa TV. Kita sa kanyang mukha ang hiya, lalo na nang marinig niya ang mga salitang binitiwan ni Claribel. At para sa lahat ng kabataan, pagpapatuloy ni Claribel sa kanyang talumpati, huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag ninyong hayaan na ang trabaho o estado ninyo sa buhay ang magtakda ng inyong halaga. Lahat tayo ay may angking galing at kapag pinagsikapan, tiyak na makakamtan ang tagumpay. Sa gilid ng sala, si Milka ay hindi mapakali. Nakayuko siya, pinipigil ang luha ng inggit at kahihiyan. Siya na minsang itinuring na higit kaysa kay Claribel, ngayon ay walang maipakitang kontribusyon maliban sa kanyang apelido. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya si Claribel na bumalik sa mansyon ng mga delatore. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang bisita. Pagbukas ng tinto, sinalubong siya ni Aling Gracia na agad siyang niyakap ng mahigpit. Claribel, anak, patawarin mo kami, lalo na ako, na hindi kita lubos na pinaglaban noon. Pero ipinagmamalaki kita ngayon, higit pa sa tunay kong anak. Ngumiti si Claribel
Pinunasan ng luha ng ginang at mahinahong sumagot. Wala po kayong dapat ipagpaumanhin, ma'am. Kayo po ang isa sa iilang naniwala sa akin nung wala pang naniniwala. Lumapit si Don Renato, nakayuko, bakas ang bigat sa kanyang puso. Claribel, kung maibabalik ko lang ang panahon, maraming beses kitang minamaliit, pinagtawanan at halos pinalayas. Ngayon ako ang nahihiya sa harap mo. Nagbigay ng maliit na ngiti si Claribel at sinabing, Sir, hindi ko po kinalimutan ang mga salitang iyon. Pero hindi ko rin po kinalimutan na kahit paano, binigyan niyo ako ng pagkakataon na manatili dito. Kung wala po iyon, baka hindi ako nakalapit sa oportunidad na nagdala sa akin dito ngayon. Kaya salamat pa rin. Napayuko si Don Renato at hindi na nakapagsalita pa. Sa tabi, si Milka ay umiiyak na lumapit. Claribel, tatawarin mo ako. Lahat ng ginawa ko, lahat ng masasakit na salita, lahat ng paninira, dala lang yon ng inggit. Hindi ko matanggap na mas magaling ka kaysa sa akin, pero mali ako. Tumingin si Claribel kay Milka, hawak ang kanyang kamay. Milka, matagal kitang pinagdasal. Hindi kita kinamuhian kahit ganoon ang trato mo sa akin. Ngayon, natutunan ko na hindi kailangang gantihan ang sakit ng sakit. Mas mabuting patawarin at hayaan. Humagulgol si Milka at yumakap sa kanya. Muli nagsalita si Claribel sa buong pamilya. Ang aral na natutunan ko ay ito: huwag tayong manghusga base sa trabaho o estado ng tao. Ang walis, ang mop, ang simpleng gawaing bahay, hindi ibig sabihin noon ay wala ng kinabukasan ang may hawak. Lahat tayo ay may galing. Ang tunay na yaman ay hindi pera o kayamanan, kundi ang kaalaman, tiyaga at tibay ng loob. Napaluha si Aling Gracia at kahit si Don Renato ay hindi na nakapigil ng luha. Sa wakas, nagbuklod ang pamilya sa harap ni Claribel at nagsimula silang muling tumingin ng may respeto at pagpapakumbaba. At sa huling pagkakataon, habang nakatanaw si Claribel sa mga bata ng probinsya na dumalaw sa kanilang kumpanya para mag-training, ngumiti siya. Nakita niya ang sarili sa mga mata ng mga batang iyon, punong-puno ng pangarap, kahit walang yaman. Bumulong siya sa sarili, kung kaya ko, kaya rin nila. At doon nagtapos ang kanyang kwento. Dala ang malinaw na mensahe, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa material na bagay o sa tingin ng tao, kundi sa lakas ng loob at kaalaman na hindi kailanman kayang agawin ng kahit sino.